Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Ako isang malaking sampal ito kay Risa Hontiveros. Di ba itong si Nadine Lustre kakamping to? Pero I think alam din ni Nadine, o baka wala pa nakasabi kay Nadine, na si Risa Hontiveros ay atat na. Gusto niyang tumakbong presidente or vice-presidente. Pero si Nadine, mas gusto si Mama Lenlen. Uy, wala ba nakapagsabi kay Nadine na si Risa para yatang siya ang tatakbo sa oposisyon? Kasi mahirap naman, 'di ba? Parang nasampal si Risa ba na sabi nga ni Nadine dito, ang sabi ni Nadine na definitely na susuportahan niya si Leni Robredo at ikokampanya niya. Pero ito pa rin ang masakit na kataga na pwedeng tutusok sa puso ni Risa Hontiveros at sa mga kakamping na supporters ni Risa Hontiveros. Ito, sometimes the best presidents are the ones who don't want to run. Hala ko! Hala daw. Ano daw? Sometimes daw yung mga pinakamagaling na presidente ay yung mga hindi gustong tumakbo. Hala si Risa, hala na din si Risa, nasampal niyan. Si Risa kasi parang atat na atat ng manalo. atat ng makaupo bilang presidente. Kung ako disclaimer lang, opinion ko to parang masasaktan si Risa. Kasi siya yung atat na atat. Si Lenny, ayaw ni Lenny kasi doon lang daw siya sa local nga sa kanya sa area niya. Hindi muna siya sa national, local lang muna siya. Pero yung isang kakamping nila, parang every now and then may mga pa-press con, may mga sagutan sa mga question ng mga reporter na, why not? Ay, di ba? Pero ang sakit naman yung sinabi ni Nadine, no? Ang ano daw, sabi Nadine, sometimes the best presidents are those or are the ones who don't want to run. Ang sakit naman. At nandun pa si Lele de Lima. Ito, pakinggan natin Pakinggan natin ang reaksyon ni Nadine. Kung ako yung ibang kakamping no, para ma-offend ako. Kasi parang niluluto na nila ang pangalan ni Risa Hontiveros. Tapos si Nadine pa, ang nagsabi na, uy, atat ka na. Parang atat na atat yung iba. Atat-atat yung ibang gusto natakbo Parang nagsimula na sila sa kalang kampanya, silent campaigning Ito nood tayo. Atras kayo, atras. Atras. Sorry, ma'am, why? Why? I mean, for me, she is really the best. You know, she's really the best candidate for presidency. Obviously, and I supported her way back when she ran the first time. So definitely, I would support her. Mag-word po kasi local po yung gusto niya talaga or their efforts po to convince her to run for president sa Pilipinas. Let's see. Well, that's up to her decision. You know, obviously we respect that. Yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll cross the bridge na lang when we get there because right now it's really hard to say. Sakit naman nun. hindi na briefing ni de Lima, oy si Risa si Risa yung kampanya natin, 'di ba? Hindi papawisan si Inday Sara Duterte King kung sino na lang ang kakalaban pagka-presidente. Hindi na papawisan si Inday Sara. Isama yun na lahat ng artista, hindi O'Brien kay Inday. Yan ang nasa tabi mo na lang, suportahan mo. Walang bad record si Madam Lene, sa totoo lang. Wala na, sino ba magsabi? Pero madami siyang sasabi na lutang. Ang aga nyo pa na mamomolitika. Huwag paggamit sa mga sip-sip at manggagamit na din. Yes, ganun pa rin suporta namin mga Pink Warriors from Catanduanes. So paano na lang si Risa Hontiveros? Para yatang walang gustong sumuporta kay Risa Hontiveros sa mga kakamping. Ano ba naman yan? Sila din kasi gusto niya sila ni Robredo Hindi naman siya nagsabi na, kung hindi si Lenny, we have Miss Risa Hontiveros. Wala. Sabi pa nga din, yung mga sometimes daw yung mga best presidents ay yung mga hindi gustong tumakbo. Hala ko. Ang sakit naman yan din. Para yatang may pinariringgan ka. Sino bang pinariringgan mo? Uy, si VP Sara hindi pa nagsabing tatakbo siya. Confused pa. Si VP Sara kung tatakbo ba siya o hindi. Mas pressured pa nga si VP Sara.
sa mga sinasabing, takbo ka, Sara. Hindi siya pressured na maging vice president, ha? Mas pressured siya kasi pinupush siya ng maraming Pilipino. Si Risa, pressured ba? Hindi naman na. Confident. Overconfident. O, ito ha. Na-interview kasi si Risa Hontiveros kung ano ang kanyang reaction sa, tawag dito, ito kabibig, o. Yun ha. Ito kabibig, o. Ganyan dito ha. Ma'am, considering na matindi yung batuhan ng mga allegations sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente, do you think sa 2028 maghahanap na ng alternatibo ang tambayan? Oo. Siguro naman. Ay, siguro naman daw. Siya ang alternatibo. Uy, naku, grabe naman. Siguro naman naghanap na sila ng iba. Ako naman. Mawa kayo. Ako naman. Ako na lang ulit. Ganun. Mula nung naghati yung unit team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena, and mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. So, sino yon? Sino yung ibang alternatibo? Uy. And umaasa ako na Pwede pwede pala. Ibang alternatibo, siya pala. Umaasa ako na pwede kaming magbuo. Oy, sabi naman, super aga talaga. No, super aga. 2026 month of February, nagsimula na sila. At kung pwede, ang mga tao na naghahanap ng alternatibo at umaasa siya na siya ang maging alternatibo. Oy. kaming magbuo nun at mag-alok nun. Oh. Okay, rinig nyo na ha. Oh. Ito oo, naghahanap ng alternatibong pamumuno ang taong bayan pero hindi ikaw yon. From Ann. Dati Unitin pero hudas din pala si Marcos. Gaya nyo, kaya next election Duterte na lang talaga. Oh, from Bingdong Pelotes. Feeling matalino si Hontiveros, yung election ang pinaghahandaan, hindi yung mga akusado sa flood control. Oh, from Nonoy ba? Ako pa yung mga politiko, no? Atakihin nyo yung mga flood control anomalies na mga corrupt. Mas maka-pogi points kayo doon. Oo, maka-pogi points kayo. Mas sasabihin ng mga tao, ito ipaglalaban, iboboto natin itong politikong ito kasi hindi talaga niya pinapatulog itong flood control anomalies. Talagang lumalaban siya na malaman ng sabihan Pilipino sino ang mga corrupt na politiko na humarvat na nagnakaw ng pera ng taong bayan, di ba? Okay po sana kung hindi nyo sinsiraan si VP Sara. Baka may chance pa kayo sa fair play lang kaso idinanaan nyo sa dirty games o impeachment. Kahit mag-guest ka pa sa ASAP, hindi ka makakatikim ng boto sa amin. Tandaan mo yan. Kung ikaw naman lang ang tatakbo, Madam Sen, wag na lang kung sakaling ma-impeach si VP Sara, kay Isko na lang ako boboto kung sakaling babalik siya na tatakbo pagka-presidente. Uy, sakit naman nun. Kahit daw si Risa mag-ASAP sa ABS or di kaya sa... hindi na nabubutuhan. Uy, grabe naman. Sinadin nga, ang gusto nila din yung si Leni Robredo, yung mga hindi na tumatakbong presidente, yun daw ang best president. Na paano yan? Para yatang mapalunok si Risa na anak ko, napahiya ako. Lahat ng Ito kabibig, Nasa ba yun? Siya yung nagbanggit. Ayun, bibig, di ba, narinig nyo si BP Sara sa kanyang statement na tungkol sa impeachment niya, nandun ang pangalan ni Risa Hontiveros. Ngayon, si Risa Hontiveros ay sasagutin si BP Sara. Ito na. Siya yung nagbanggit ng pangalan ko kaugnay ng impeachment. Tapos dinugtong pa niya sa eleksyon. Para sa akin, salitang impeachment pa lang, ang klaro na sa isip ko kung ano yung responsibilidad ko. At nilalagay ko na yung sarili ko sa ganyang frame of mind sa posibilidad ng impeachment trial dito. At yan ay walang iba kundi maging senator judge na magtitimbang ng mga ebidensya at batay sa konstitusyon, magdidesisyon or boboto dyan. Wala nang iba. Kaya palagay ko yung pagbanggit sa eleksyon in the same breath, wala sa tamang panahon yan, wala sa lugar yon. It was really not called for by the question. By the way, kailan ba? Ikaw nga every now and then, ikaw na nagsabing tatakbo ka.
either busy or presidente. Di ba, madam? So, ewan ko kung yung explanation niya ba, parang yung explanation niya bumabalik sa kanya, nagbubomerang sa kanya. Di ba? Natural, ikokonik talaga ni VP Sara ang kayang impeachment sa 2028. Kasi kung once ma-impeach siya, hindi na siya makakatakbo or hindi na siya pwedeng tatakbong presidente. Pinupush naman si VP Sara. Ikaw ba, pinupush ba ng sambayanang Pilipino? Diba? Ang aga-aga mo nga, nagpapa-interview ka na gusto, open ka para tumakbong presidente at vice-presidente. So, sino ngayon alam mo politika? Sino ngayon may early campaigning? Diba? Ang ganyang ka-importanting constitutional process kasi ng accountability, ang isang impeachment, hindi po dapat binababa ni man sa level lang ng personal motives. So walang motivong political I think any complaint na i-file ng mga mamamayan, and there have been several against both the president and the vice president, ang pinakamotibo niyan sa puso niyan should be accountability. At ganun ko rin hinahanda yung kalooban ko for us to receive such complaints here in the Senate, pag i-transmit man sila ng House, na ganun, bilang Senator Judge. Ma'am? Ma'am, are you still open to running for president? And napag-usapan po ba yon during the meeting? Hindi yan napag-usapan sa meeting yung mga individual. I remain open, I remain Sino ngayon na nangunguna sa politika, campaigning? Di ba siya? willing, at yung kondisyon ko ay yung tulad nung matagal ko na rin sinasabi, kung piliin ng united opposition. Kasi yun din ang sinasabi ko na rin ng matagal na kailangan ng oposisyon kung lalaban kami sa 2028 at yun yung intention o desire ko na lalaban kami sa 2028 na mag-alok sa ating mamamayan ng pinaka-malakas at credible na kandidato. Sen, sabi niyo po pagka nagkaisa na po kayo, parang okay na mabubuo na yung slate. Ano po ba yung makakapagpaisa sa inyo? Anong objectives? Battle against corruption? Ousting the Dutertes? Parang ano po kaya? Lahat ng usaping good governance. So yung pag-modernize ng politika natin, kaya nagbubuhos din kami sa anti-political dynasty. Hindi lang opposition, by the way. Anti-political dynasty. Sino ba ang pinatutunguhan nila? Ang mga Duterte, kasi ang daming Duterte nakaupo ngayon sa Davao. Si Risa, mag-isa lang yun. Oh, di ba? Si Kiko Pangilinan, meron ba? Wala. Kung si Risa, meron pa itong kapatid, or di kaya kamag-anak na mga congressman, governor, papabor ba ito sa anti-dynasty? Hindi. Di ba? O si Kiko Pangilinan, kung meron itong mga kaparyantihan, kapamilya, kaanak, o kung sino mang nakaupo sa gobyerno, papabor ba yan sa anti-dynasty? Hindi. Diba? Eh si Vico Soto, si Tito Soto, malapit na yang hindi, baka sa after 28 or the next, hindi na yan tatakbo. O si Vico Soto na diba? Ang pa-plastic talaga. Buti na itong mga Duterte ba? Sabihin natin political dynasty to, may nagawa sa Davao. Kayo, ilang taon na kayong umupo dyan? Meron ba kayong magandang ginawa para sa Pilipinas? Puro lang kayong ngak-ngak. Buti pa si Ruben Padilla, si Bato de la Rosa, marami pang nagawang batas kumpara sa inyo ni Kiko na matagal na nakaupo. Di ba? May refreshing na for the first time supportive voices kahit mula sa non-opposition forces. Yung pagbigay ng solusyon sa mga economic problems. Economic problem na naman. Wala bang ibang term? Economic problem? Every now and then, economic problem. Uy, parang sa bisip pa ba, nalanag kami ang mga words, parang nahihilo na kami sa mga ginagamit yung mga terms. Usapin ng totoong pagkakaisa din. Very concerned din kami dyan dahil super polarized, divided yung ating lipunan. Kailangan natin na mas magkaisa ulit para... Bilang isang apolitiko, bakit hindi mo ginawang pagkaisahin ang gobyerno? Kung talagang for the people ka, bakit kailangan ka pang tumakbo para pagkaisahin mo ang buong Pilipinas? Diba?
O ako yung politiko, no? Tapos nakita ko ang aking vice presidente at presidente ay hindi magandaan pagtutulong sa usapin ko sila, oy, we're working together para sa Pilipinas, hindi pa sa pansarili natin. Kailangan ba talagang tumakbo para magkaisa ang Pilipinas? Ano ba naman yan? para sumulong. So, all of those things. Sen, follow-up lang po. Pero should pro-Marcos groups lumapit sila sa inyo? Are you open to working if mag-align naman po yung visions nila? Yun yung, if ever lumapit, yun yung magiging subject ng matinding pag-iisip at pag-uusap sa Alam niyo naman, gusto niyo yun eh. Matagal na nga yun ni Pink. Ato ha, sino sa inyo ito ang consistent na opposition? Ang Makabayan Black, ang Makabayan grabe. Bakit consistent? Pina-impeach si Sara, pina-impeach si Bongbong. Sumisigaw ng Sara resign, Marcos resign. Ang akbayan ni Risa, nagsampa ba na impeachment case kay Bongbong? Hindi. Sumisigaw ba ng Marcos resign? Hindi. Saan sila nakafocus? VP Sara. O ito ba ang tinatawag ng pagkakaisa? And I'm sure itong si Risa gusto na noon, never again. Ngayon, bakit hindi? Pwede naman. Kain suka talaga. nanay namin. Kasi nga, because of the very different histories. Oo. Pero, for anyone, hindi lang sila, other groups na sa labas ng kakampings o sa labas ng hanay ng oposisyon, syempre, yung magiging basis ng any possibility ng pag-unite. So yun kami, Big. Ito sila. Di ba halata, Risa, when it's your ally, there's a process. But when it's a political opponent, suddenly, there's no process. You just bend the law. Nakakahiya. Di ba? Ang mga tao yung kabibig, no? Very observant. Di ba? Sa kinoment noon at ngayon. Itong si Girly Oy Mediode, when it's your ally, there's a process. But when it's political opponents, suddenly there's no process. You just bend the law. Nakakahiya kayo. Pa-victim si Madam Tanim Witness wherein siya mahilig magpa-press con. Sabi ni Everlasting Last Tabetanyo, nagnakaw ng pera sa... grabe naman kayo nagnakaw. Wala man naman to. Hindi naman to. Ito ba yun? Hindi ko rin alam. Ito pa. Talamak ang korupsyon kung ikaw may gamulo from Rowan. Nagbasa na sa imong baba. Ay, may index card ba yan o wala? There is saying that our eyes is the window to our soul. Look her in the eyes. Her soul, what you see, that is not her true colors. Try to provoke her. You will soon see her true intentions and color. Oh, di ba? So yun, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Yun ang reaction ng mga ilang netizen na mga interview at press con ni Senator Risa Hontiveros na she's very willing, open siya to run for president and vice president. Pero kay Nadine Lustre, gusto niya si Leni Robredo. And sabi niya, we'll see. We will just, give our opinion or tingnan natin once we cross the bridge while we'll go there. For the best president daw, yung mga taong hindi ko gusto tumakbong presidente. Baka tayo, mga Pilipino, yung mga atat na gustong tumakbong presidente at ngayon pa lang, Pebrero 2026 ay confident na, sinasabing open, tumakbong presidente. So it means hindi yung mga best president. So ano ang pinag-alaban nila? Sarili nila? Ano ba? Ano na din, sagutin mo. Si Risa, ano siya? As in, talagang nagnak na kayo. Open siya. Bye everyone. See you next time. Naku po, ano ba naman ito?